Good morning everyone! At ngayon pala ay araw nga pala ng linggo. At tara, samahan nyo ako mag-get ready with me in Sunday days. So every Sunday pala and Thursday, 3 AM talaga ako gumigising. Ito kasi yung mga araw at oras ng aming mga pagsamba. So ayun, pagkagising ko, magtitimpla na ako agad ng kape niyan, tapos mag-iinit ako ng tubig na aking ipanliligo. Malamig kasi ang tubig tuwing madaling araw. Actually, pag Sunday, 6 AM pa talaga ang oras ng aming pagsamba. Mas maaga nga lang nga kami ng konti gumagaya kasi may mga tungkulin kaming ginagampanan. Halos eto na rin yung aming naging routine tuwing araw ng linggo at araw ng Webes. Iba kasi yung feeling kapag hindi kami nakakasamba. Parang hindi kompleto yung araw namin. Hindi sa dahil sa nakasanayan na namin na sumamba tuwing araw ng linggo at Webes. Kundi ito kasi ang pumapawi sa lahat ng hapis at lungkot na ating nararanasan dito sa magulong sanlibutan. Higit sa lahat, ang pagsamba kasi ang nagbubukas ng kanyang biyaya at mga kabutihan. Ang sarap din kasi sa pakiramdam na nasasabi mo sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi mo nasasabi sa iba. Yung mga bagay na hindi mo nasasabi sa iyong mga magulang, kapatid at mga mahal sa buhay. Yung sa mga pagsamba mo lang nasasabi ang lahat. At umaasa at sumasampalataya ka na balang araw may katuparan ng lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. Ngayon nga pala ay nagpupunas na ako ng aking mga sapatos. Malapit na rin kasi mag 4:30 at ito yung oras ng aming mga pag-alis. Maaga nga pala kami umaalis ng aming bahay. Minsan kasi ang hirap sumakay ng jeep lalo na pag mga gantong madaling araw. At ayan, kung nakikita nyo nga, nag-alarm talaga ako ng sakto kapag 4:30 Pero minsan kapag maaga ako natatapos at maaga ako nakakapaggayak, kahit wala pang 4:30 ay umaalis na kami ng bahay para nga maaga rin kami at hindi rin kami sigurado na malilate. Yun nga lang dito sa aming lugar ay medyo may kadiliman kapag gantong madaling araw. Nilalakad lamang namin ito patungong highway. Wala rin kasi kaming masasakyan ng gantong oras dito. Kaya minsan kapag may mga aso sa daan, nakuha talaga namang nakikipagbakbakan kami. Minsan naman sa jeep kapag punong-puno na yung loob niya, nakikipagsiksikan na lang kami. Okay na yun kesa naman malit kami sa aming paroroonan, diba? At ayan, nandito na nga kami sa aming gusaling sambahan. Iba talaga yung pakiramdam na sa buong araw ng iyong mga paglalakbay, sa buong gabi ng iyong pamamahinga. Ay, talaga namang mapapaisip ka na lang at minsan mapapaluha ka kasi masasabi mo sa sarili mo talaga na napakabuti ng Ama. Na sa dami-dami ng kapahamakan at karamdaman na lumalaganap dito sa sanlibutan ay patuloy ka pa rin niyang iniibig at iniingatan. Kahit sabihin na natin na marami tayong mga pagkukulang, mga pagkakasala at mga nagawang karumihan sa Kanya, ay wagas talaga ang pag-ibig ng Ama, no? Hindi natatapos. Kaya walang dahilan para huminto tayo at tumigil sa mga pagsamba. At ng mga oras nga na ito ay kakatapos lang ng aming pagsamba. Inaantay ko na lang si Jem kasi sabay na lang kaming uuwi. Hindi ko na pala sa inyo kanina napakita ang kaganapan ng aming pagsamba. Binibigyan kasi ito ng mataas na paggalang kaya may mga bagay na hindi dapat ginagawa sa loob ng kapilya kapag nagsimula ng oras ng aming mga pagsamba. At ngayon nga ipauwi na kami ni Jem. Dapat kanina mauuna talaga ako sa kanya na umuwi. Pero sabi ko, sige, antayin ko na lang siya. Yung totoo kasi, minsan na lang din talaga kami nagkikita ni Jem at saka nagsasama. Kasi madalas din talaga kaming busy sa aming mga kanyang-kanyang mga buhay. Bago ang lahat, gusto ko pala sa inyo pakita ang kagandahan ng aming municipality dito nga sa May Kawayan. Tignan nyo naman kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kabago. Napakagandang struktura ang pagkakagawa dito. Para sa amin na malapit talaga dito sa May Kawayan ay malaking bagay na nalipas siya dito. Kasi napakalapit lang neto sa aming mga barangay. Hindi katulad noon na yung municipality ng May Kawayan ay makakadalawang sakay pa kami bago kami makapunta roon. Ngayon ay sobrang lapit niya na kaya hindi na kami masyadong mahihirapan sa pagkuha ng mga requirements na gagamitin sa trabaho. Ang kagandahan pa sa kanya ay mismong tabi lang siya ng aming gusaling sambahan. At ngayon nga ay napadaan kami dito sa Jollibee ng May Kawayan Aliw Complex. Sabi ko kasi kay Gemma ay kumain muna kami kasi parang hindi ko na kaya talaga yung gutom. Kaya ayun, nandito na naman ang mga person sa Jollibee. Ano pa nga bang gagawin? Syempre magja-jabida-bida. Pag ganitong maaga pa, maganda nga kumain dito sa Jollibee ng May Kawayan Aliw Complex. Hindi pa rin kasi gaanong karamihan ng mga tao dahil nga maaga pa. O baka talaga na timingan lang namin na wala pa talaga masyadong tao sa araw na ito. Ayun nga at okay na ang aming order kaya pinuntahan ko na nga ito sa counter. Mabilis yung serving nila dito kasi sabi nila 15 minutes daw. Pero kahit wala pang 15 minutes ay nakuha ko na nga ang aming order. Hindi ko nga alam kung kilala na ba ako dito ng mga service crew. Kasi tinanong kasi ako ni ate kung gusto ko daw ba ng tubig. Lagi kasi ako nanghihingi ng tubig rito sa kanila. Actually, madalas kasi talaga kami ditong kumakain ni Rina or ni Gemma kung sino man yung kasama ko sa kanilang dalawa. Minsan nga nahihiya na ako kasi madalas nila nakikita yung pagmumukha ko rito. Pero isa lang talaga ang masasabi ko sa kanila. Super friendly talaga ng mga service crew nila dito. At ayun nga ay nagugutom na nga ako kaya sabi ko kay Gemma, tara na at kumain na tayo. At syempre habang kumakain kami ni Gemma, hindi pa rin talaga maalis or
mawawala yung pagmamaritisan. Siguro dahil naipon din talaga ang aming mga kwento, hindi na rin kasi kami masyadong madalas talaga magkita ni Jem. At ngayon nga iuwian na. So ayun, for the Sharo na naman ng person. Sayang din kasi kesa naman iwan ko siya dito, diba? Buti na lang at nagbibigay ang mga service crew nila dito ng plastic kapag may mga natitira kang mga pagkain. Kaya tiyak talaga na maiuwi mo pa siya at hindi masasayang yung mga na-order mo na hindi mo naman naubos. Kaya maraming salamat talaga sa Jollibee. Kasi sa Jollibee, bida talaga ang saya. Bida ang saya, hindi bida-bida. So ayun, lalabas na sana ako ng pinto nang bigla na lang akong pinigil ni Jem. Sabi niya sa akin, teka lang daw kasi aayusin niya yung aming mga pinagkainan. So ayun, nakakatouch talaga si Jem. Bida yan, charis! Pero ayun nga no, sa mga kumakain sa mga Jollibee or sa mga gantungang mga pagkainan, siguro bago tayo malis ng ating upuan, ay matiyak natin na malinis muna natin ang ating mga pinagkainan. Malaking tulong at bagay din kasi ito para sa mga service kung saan medyo mapapadali at mapapagaan nga ang kanilang mga trabaho. At ayun, syempre, bago nga kami tuluyan na lumisan ni Jem, ay magpapapicture muna kami dito kay Jollibee. Pero ayun, bigla akong nahiya. Paano ba naman kasi si Kuya? At ngayon nga ay medyo may kainitan na ang araw, kaya yung sinaron kong ice cream ay malapit ng matunaw. Kaya sabi ko kay Gemma, tara na at magmadali na tayo kasi para hindi na rin sobrang init mamaya ng ating pag-uwi. Ngayon nga ay naglalakad na nga kami dito medyo sa may bungad kasi dito kami mag-aabang ng jeep. So ayun, ngayong araw na ito, maraming salamat talaga sa Ama. Kasi muli na naman kaming nakasamba. Yun naman kasi talaga yung pinakamahalaga sa aming buhay. Kasi sa pagsamba, hindi lang siya nagbibigay ng mga biyaya, kundi nagpapalakas din siya ng aming mga pananampalataya. Higit sa lahat, pinapalakas kami sa buhay na ito. Para makapagpatuloy pa na kahit maraming ang mga problema, maraming mga pagsubok dito sa buhay na ito, ay makakapagpatuloy ka dahil nga sa kanyang tulong at awa. So yun mga kawarkas, no, yun lang naman yung aming mga naging ganap ngayong araw nga ng linggo na ito. At ngayon nga ay nakauwi na ako ng aming bahay at hanggang dito na lamang itong video na ito. Maraming salamat mga kawarkas sa inyong mga patuloy na panonood. Hanggang sa muli, paalam!